Masayang araw mga ka-PL. Para po ito sa mga hindi pa po nakakaalam tungkol po dito sa naging matinding pahayag ni Chavit Singson tungkol po dito sa mga Marcoses, mga kababayan. Aniya, ito na daw po ang pinakahuli niyang suporta sa mga Marcos. Ibig sabihin, mga kababayan, kung sakasakali na meron pang isang Marcos na lumapit kay Chavit Singson at hihingin ang kanyang tulong dahil tatakbo sa national election, maging presidente man o senador, hindi niya na di umano tutulungan, mga kababayan. Hindi niya na di umano susuportahan dahil nakakuha na po siya ng matinding aral dito sa pagsuporta niya kay Bangag, mga kababayan. Matapos na daw pong ipahiram yung kanyang mga eroplano, kinausap niya yung mga mayor para hikayatin din na tulungan at suportahan si Marcos para lang manalo sa pagka-presidente, at yan na nga, naging presidente na. Ngayong nanalo na di umano, etong si Junior Marcos, mga kababayan, nakalimutan na daw po siya. Hindi lamang si Chavit Singson di umano ang nakalimutan itong si Bangag, mga kababayan, kundi lahat ng mga taga Iloco, Mapanorte man o Mapasor, kinalimutan, mga kababayan. Nagkaroon daw bigla ng Alzheimer. Di ba? Mga taga Iloco, hindi pa ba kayo nagigising? Dumadami na po ang nagwi-withdraw ng suporta sa inyong kababayan na si Bongbong Marcos Jr. Noong mga nakaraang buwan lang, mga loyalista, naglabas po ng kanilang pahayag na nag-withdraw na sila ng kanilang suporta kay Bongbong Marcos Jr. Tapos eto, yan, si Chavit Singson, nag-withdraw na rin, mga kababayan. Di ba? O eto na ho yung video. Panuorin po natin, mga kababayan. Pero basahin ko po muna itong naging caption po ng Bilyonaryo News Channel dahil sila po ang nagsagawa ng interview kay Chavit Singson. Pagkatapos po ng pahayag ni Chavit Singson at matapos ko rin po itong basahin din po natin ang naging reaksyon ni Ate Mangga. Siyempre, hugas kamay siya, mga kababayan. Talagang inilinigtas niya, iniingatan niya yung kanyang political career para huwag malaglag sa kanyang mga kandidatura, lalo na sa mga susunod pa na halalan. Ngayon nga, swerte, nakarga lang siya dahil kay Inday Sara. Pero kamusta, mga kababayan? Tahimik na siya. Doon sa pinakahuling interview ni Inday Sara na sinabi daw ni Tatay Digong na magpapakremate na lamang siya kung saan siya mamatay. At tsaka iuwi sa Pilipinas. Kamusta si Aimee? Wala siyang imik ngayon. Tahimik niya po ngayon. Bakit? Dahil kasi nanalo ng senadora. Hoy, gising-gising! Mga double agent vlogger! Tatalino nyo pa naman na itutuling, naturingan pa man din kayong mga abugaga. Joke lang. Ito na po yung balita po sa Bilyonaryo News Channel. Chavit calls it quits with the Marcoses. Kita nyo na, mga kababayan. In an interview on Bilyonaryo News Channels at the forefront, former Ilocos Governor Chavit Singson said he will no longer support the Marcoses after feeling forgotten despite his role in President Ferdinand Marcos Jr.'s 2022 presidential campaign. Kita nyo na, mga kababayan.
Singson claimed he significantly contributed to Marcos Jr. campaign, especially among mayors, as then president of the League of Municipalities of the Philippines, where he was able to rally their support for Marcos Jr. candidacy. Ito nga po yung nakaraang halalan ng presidential election, mga kababayan. Talaga namang nakasuporta di umano itong si Chavit Singson. Tinipo niya po yung mga mayor, kinausap niya isa-isa. Parang nga ibigay yung suporta nila kay Junior, pero nakalimot na. Ay sana itong mga mayor ng Ilocos na sumuporta noon kay Bangag. Kung kayo nakalimutan, dahil tila nagkaroon na nga ng Alzheimer itong ating presidente, at binabaliwala na kayo, sana magsalita na rin po kayo katulad nitong sinabi ni Singson. Inunahan na kayo, sumunod na po kayo. O eto na po yung video, mga kababayan, panoorin na po natin. Tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ala kami, ako lahat ang dinamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kay Lam, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Ito na siguro ang huling pagsuporta namin sa mga Marcos dahil hindi na kami kilala. Ibig sabihin ni Chavit Singson dito, mga kababayan, hindi lamang po ng kanyang mga kababayan sa Ilocos Sur. Kasi norte po sila Junior Marcos di ba? Ito naman sila Chavit, Ilocos Sur. Maging ng kanyang mga kababayan. Ilocos Sur, tatalikuran na po ang mga Marcos, mga kababayan. Maraming nabudol si Bangag, mga kababayan. Sana lumabas na nga itong ibang mga nabudol pa ni Bangag, mga kababayan. At magsalita na rin kayo katulad nitong mga sinabi ni dating Governor Chavit Singson. Ngayon, ito na po ang pahayag naman po ni Ate Mangga, mga kababayan, na isa ring manggagamit. Ito, ilagay ko na rin dyan. Basta ako, hindi makakalimot sa mga nagmamahal sa amin. Read, Senator Amy Marcos speaks on former Ilocos Sur Governor Chavit Singson's remark that President Bongbong Marcos seems to have forgotten him after the 2022 polls. Ito na po yung mismong sinabi ni Ate Mangers, mga kababayan. Senator Amy R. Marcos reaction sa pahayag ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ang totoo, hiyang-hiyang ako kay Manong dahil lubos at walang humpay ang kaniyang tulong noong 2022. Yan naman pala bakit di mo kinausap yung kapatid mong Bangag? Kalimutan mo na lahat. Wag lang yung ating mga kababayan, kapwa natin Ilocano. Dapat ganon. Pabayaan mo ng kalimutan yung Mindanao at saka yung Visayas dahil hindi naman natin kababayan yan. Hayaan mo ng masuko, magalit sa atin. Nagbisaya na tuloy ako. Hindi naman natin kababayan. Yung kapwa lang natin Ilocano. Kaso, hindi mo kinausap. O yung kapatid mo, medyo Bangag. Ayun. Tinabla. Maging yung mga kababayan niya. O kaya ngayon ikaw,
hugas kamay na. Ito, yan ang sentimiento ng nakararaming Ilocano at loyalista. Sayang na sayang. Nangihinayang na yung mga loyalista. Yung mga loyalista, wala na nga rin Nag-withdraw na nga din ng kanilang suporta Tinuruan naman kami ni Tatang kung tumanaw ng utang na loob. Basta ako, hindi makakalimot sa mga nagmamahal sa amin. Ayalang sabi ni Ate Mangga, mga kababayan. Ewan ko lang, mga kababayan, kung gaano po katotoo. No? Itong naging pahayag ni Ate Mangga, malalaman ho natin yan, mga kababayan, sa mga nangyayari ho ngayon. Ano ba nangyayari ngayon? Tulad ng sinabi ko po kanina, mga kababayan, nasaan na si Amy Marcos matapos niyang manalo sa pagkasenador 2025 election? Nung hindi pa nanalo, nung kasalukuyang nangangampanya pala panay ang dikit niya kay Inday Sara. Di ba? Kahit saan magpunta si Inday Sara, kulang na lang pati sa loob ng palikuran, habang umietsa si Inday, isasamahan niya pa. Puro siya papogi. Ayan, puro siya pabango. Ayan, mga kababayan. Kay Sukuno, siya Maka Duterte. Ngayon, pumunta pa ng dahig. Ngayon, ayan, yung sinabi ni Inday Sara sa interview niya, sa akin lang to, mga kababayan, sa akin lang to. Hindi man siya direkta na humihingi ng tulong sa taong bayan, maging sa mga politikong kilala nila, pero para sa akin lang, yun po ang ibig sabihin nun. Hindi niya lang sinasabi. Sa makakaintindi lang, sa mga meron lang talas ng pag-iisip, yung sinabi ni Inday na, nagkausap na po kami ni former President Duterte, na ang sabi, kapag ka daw siya namatay, i-cremate kung saang bansa siya namatay at dalhin yung kanyang abo dito. Di ba? Kung maiintindihan mo ang ibig sabihin nun. Ngayon, ikaw politiko ka na itinuturing mong kaibigan ko, ang mga Duterte. Dikit ka ng dikit, katulad mo, Manang Amy. Dikit ka ng dikit sa mga Duterte. Hindi mo naintindihan yon? Hindi ka ba magbibigay ng tulong? Sa itinuturing mong kaibigan ko, na si BP Inday Sara, lalo na ang dating Presidente Duterte. Di ba? Sabi mo, baka Duterte ako. DDS ako. Nasaan ka ngayon? Hindi po niya direktang hiningi ang tulong ninyo. Kung maiintindihan ho ninyo, para sa akin, yun po ang ibig sabihin nun. Humihingi siya ng tulong sa mga kaibigan niyang politiko. Anong may bibigay mong tulong? Bilang nakatatandang kapatid nitong presidente natin, kausapin mo. Yung kapatid mong may pagkabangag. Kausapin mo na pauwiin na lang ang dating presidente dito sa ating bansa. Ano pa bang kinatatakot ng kapatid mong bangag? Wala nang kapangyarihan yan. Si Tatay Digong. Matanda na. May pagkaulyanin na nga minsan. Hirap na nga itayo yung sarili niya dahil sa malambot na yung tuhod niya. Natatakot pa rin yung kapatid mo. Ba't di mo hikayatin yung kapatid mo na, Bonget, pauwiin na lang natin ang dating presidente dahil wala naman ang kapangyarihan yan. Huwag mo nang katakutan yan. Ikaw naman ang presidente ngayon. Ano pa bang kinatatakot mo? Dapat ganon. Pero nasaan si Ate Mangga, mga kababayan? Wala. Tahimik siya ngayon. Hindi niya po naintindihan yung ibig sabihin ni BP Inday Sara sa kanyang huling interview. Hindi ba? Sa madaling salita, mga kababayan, noong nakaraang halalan presidential election 2022,
no, tumakbo yung kapatid niyang Bangag with Inday Sara. At itong 2025 senatorial election, parehas pong nagamit si Inday Sara ng mga Marcos. Nagamit si Inday Sara noong 2022 ni Bangag, nagamit naman si Inday Sara noong 2025 nitong si Mangga. Dahil nanalo na ulit, senador na ulit hanggang lagpas 2028. Senador pa rin yan si Mangga. Wala na siyang pakialam kay Inday. Di ba? Kayo na po ang humusga, mga kababayan, sa mga Marcos kung tunay nga bang manggagamit o hindi. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.